Nilinaw ng Korte Suprema na pwedeng mapalaya ng maaga pati ang mga na-convict sa karumal-dumal na krimen sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance Law. Pero tutol dyan ang ilang grupo. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Naglabas ng sentimiento ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa desisyon ng Korte Suprema na entitled o may karapatan pa rin ang mga na-convict sa heinous crimes o mga karumal-dumal na krimen na makapag-avail ng mga benepisyo sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Binigyan pa nga sila ng chance mabuhay, tapos bibigyan mo pa ng chance makawala. Sa ilalim ng batas, pwedeng makalaya ng mas maaga kaysa sa kanilang sentensya ang mga bilanggo. Kung sila ay magpapakita ng good conduct o mabuting asal at pag-uugali habang sila ay nakakulong. Paliwanag ng SC, lumagpas ang Department of Justice sa kapangyarihan ng subordinate legislation o yung paggawa sa Implementing Rules and Regulations o IRR. Nang di nito isama ang mga convicted sa heinous crimes sa pwedeng makapag-apply sa GCTA. Taong 2019 nang ilabas ng DOJ ang IRR para sa Republic Act 10952 o ang new GCTA law. Sabi kasi ng SC, malinaw ang Section 97 ng Revised Penal Code at ang RA 10952 na ang sino mang convicted prisoner o offender na nakapiit sa kahit na anong penal institution, rehabilitation o detention center at local jail stations ay sakop ng GCTA. Pero para kay Evangelista, pabor sa mga kriminal ang naturang SC desisyon. Kung anong ginawa mo, pagbayaran mo. The only time we victims can move forward is if we see these convicted criminals put into jail in the absence of death penalty. Hirit pa na VACC sa SC. Pakakawalan mo to based on good behavior. How sure kayo, Supreme Court, magbabantay ba kayo na makikita nyo na ready na itong mga ito to join us? They can again regroup, threaten us. Tila nabaliwala rin daw ang patuloy na ipinaglalaban ng mga biktima. Gaya na lang ng ina ng hazing victim na si Horacio Atio Castillo III. Wala pa nga raw naka-convict sa mga nasa likod ng pagkamatay ng kanyang anak noong 2017. Naman po yung justice sa mga naiwanan. Hindi na po nila mababalik yung mga anak namin eh. How can the Supreme Court explain that to us? Kasunod nito, nagsimula na ang Bureau of Corrections na mag-evaluate ng mga bilanggong kwalipikado para sa GCTA. Nasa 10,000 persons deprived of liberty ang tinatayang makikinabang dito. I want to make sure na they really have parang tinakwil na nila yung mga to do things that are near that will really make them go back to jail. Matend naman sila ng mga reformation sessions. Ipaprioridad din daw ng Bucor ang mga PDL na mahina na o may mga malulubhang karamdaman. Makakatulong rin daw ito para ma-decongest o mapaluwag ang bilibid. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.